Sa escalator ng isang hotel, malapit nang mamatay ang isang matandang babae na nakasuot ng damit pangkasal habang nakahawak. Isang pulang diary. Sa mga huling sandali niya, naalala niya ang araw na ikinasal siya at pumasok sa hotel na ito. Kasama ang kanyang asawa. Samantala, bumalik si Carlos sa kanyang apartment at nahanap ang kanyang nakababatang kapatid na si Oliver sa isang halip. Hindi mapakali at balis ang estado. Sinubukan ni Carlos na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na pinahiram siya ng kanilang ina ng malaking tipak ng pera. Kaya wala na silang gagawing ilegal para mabuhay. Ito ay hindi pa rin bumababa sa kanya, ngunit bago niya maipaliwanag ang dahilan niya. Biglang pumasok si Detective Marco sa kwarto. Agad itong nabigla at itinuturo na wala silang ginagawang mali, ngunit ito ay too late. Nakakuha na ng confession si Marco kay Oliver sa pamamagitan ng pananakot sa kanya. Habang humihingi ng tawad si Oliver, humingi si Carlos ng warrant of arrest na hindi ginawa ni Marco. Mayroon, gayunpaman, nais pa rin ng tiktik na kaladkarin ng magkapatid sa istasyon ng may baril. Na naging sanhi, natarante si Carlos at sinimulan siyang labanan. Tinulungan siya ni Oliver at nang maalis na nila si Marco, nagmamadali silang pumunta sa hagdanan. Tumakas. Agad naman silang sinundan ni Marco at habang ginagalaw niya ang kanyang kamay, aksidente niyang nabaril si Carlos ang paa at pinapabagsak siya. Habang si Marco ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang kamay, si Oliver ay tumakbo sa gilid ng kanyang kapatid at nagsimula sumisigaw para humingi ng tulong sa hindi mapakinabangan. Medyo dumudugo ang sugat ni Carlos, kaya itinali ni Oliver ang kanyang hoodie sa paligid nito. Galit na galit, sinubukan ni Oliver na sunggaban si Marco upang makaganti, ngunit itinulak siya ni Marco laban sa masama. At pinagbabantaan siyang tumahimik. Nang sabihin ni Oliver na dapat nilang dalhin si Carlos sa ospital, tumanggi si Marco dahil siya sigurado na mapapagamot nila siya sa himpilan ng pulisya. Pagkatapos ay tinulungan ni Oliver si Carlos na maglakad at nagsimulang bumaba ang tatlong lalaki. Habang siya ay gumagalaw, nakita ni Marco ang ilang nakalugay na buhok sa kanyang damit ngunit hindi niya alam kung saan nanggaling sa. Nakarating ang tatlo sa pinto at nakitang nakalock ito, kaya nagpatuloy sila. Gayunpaman, gaano man sila maglakad, tila wala silang pag-unlad. Parang paulit-ulit ang parehong palapag. Ang grupo ay tumingin pataas at pababa, napansin na walang katapusan sa paningin. Sinabihan ni Marco ang mga kapatid na huwag kumilos at nagsimulang mabilis na tumakbo pababa ng hagdanan na binabantayan. Sa mga numero ng palapag na bumababa at sinusubukan ang lahat ng mga pinto na nakalock. Gayunpaman pagkatapos ng maraming pagtakbo, nakita niyang muli sina Carlos at Oliver na lumilitaw sa likuran nila. Mula sa itaas, hindi maiwasang mapaisip ni Carlos kung naghahalusinate ba siya sa sakit. Muling umakyat si Marco sa hagdan at muling binuksan ni Oliver ang pinto nang hindi nagtagumpay. Sa sandaling yun ay bumalik si Marco at laking gulat niya nang makitang muli ang mga kapatid kaya nagpatakbo siya ng pagsusulit. Inihagis niya ang kanyang mga susi sa gitna ng hagdanan, para lamang maibalik ang mga susi sa kanila mula sa itaas. Tinanong ni Marco ang mga kapatid kung binigyan nila siya ng anumang bagay na ilegal habang itinutok niya ang kanyang baril sa kanila. Ngunit, tinitiyak nila sa kanya na nakulong sila tulad niya. Tila ang hagdan ay isang walang katapusang loop. Walang signal si Oliver sa kanyang telepono at ang paghingi ng tulong ay walang sagot. Narinig niya ang sakit ng kanyang kapatid at sinabing gusto niyang alisin ang bala ngunit tumanggi si Carlos, sinasabing maaring mauwi ito sa impeksyon dahil hindi kayang gawin ni Oliver kahit ang pinakapangunahing araw-araw. Mga gawaing bahay. Sinira ni Marco ang vending machine gamit ang fire extinguisher para kumuha ng tubig, kaya kumuha si Oliver isang bote din para mahugasan man lang ang sugat. Makalipas ang 4 na oras, nakastock pa rin doon ang tatlo. Binuksan ni Marco ang kanyang petaka upang tingnan ang isang larawan ng pamilya at nakita ang isang maliit na kotse na hindi niya nakikilala. Kaya pinunit niya ito at itinatapon. Pagkatapos ay ipinahayag niya na mayroon siyang ilang pang-itaas para sa personal na paggamit. Kaya ibinigay niya ang mga ito kay Carlos upang tulungan siya takasan ang kanyang sakit sa loob ng ilang oras. Nang mawala ng malay si Carlos, kumuha sina Marco at Oliver ng pagkain mula sa vending machine at sabay na umupo. Para makipag-chat, ipinakita ni Marco kay Oliver ang larawan ng pamilya,
na nagpapaliwanag na dapat niyang ipagdiwang ang kanyang ika-15 anibersaryo kasama ang kanyang asawa ngayong gabi. Ang tanging sagot ni Oliver ay ang pagbabanta na papatayin siya kapag namatay si Carlos. Pagkatapos ay nakuha niya ang kanyang bag upang suriin kung mayroon itong anumang kapaki-pakinabang, ngunit hindi ito gaanong. Kinabukasan, nagising si Carlos ngunit halos wala na siyang buhay. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya kay Oliver na pahalagahan ang kanyang buhay at I enjoy ito, na hindi niya kailanman ginawa. Kayang gawin. Namatay si Carlos sa mga bisig ni Oliver at habang umiiyak si Oliver, tinitingnan ni Marco ang vending machine upang matuklasan ang restock na sarili nito. Habang nababaliw si Marco sa loop, isang wasak na si Oliver ang humawak ng baril at muntik na siyang patayin. Ngunit pinatahimik siya ni Marco sa pamamagitan ng pagturo ng isang pamamaril ay isang aksidente at na siya ay tama. Nagwawala dahil sa kalungkutan. Samantala sa isang magandang bahay sa kanayunan, tinutulungan ni Daniel ang kanyang kapatid na si Camila na matuto. Isang magic trick na kinasasangkutan ng mga baraha habang nanunood ang kanilang amain na si Roberto. Pinaalalahanan sila ng kanilang ina na si Sandra na tapusin ang pag-iimpake, dahil pupunta sila sa isang road trip upang bisitahin. Ang biolohikal na ama ng mga bata kinuha ni Daniel ang kanyang hamster at isang deck ng maraming baraha. Hiniling din sa kanya ni Sandra na kunin ang extrang inhaler ni Camila. Bago sila umalis, nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula sa ama ng mga bata at kay Sandra. Galit na tiniyak sa kanya na si Roberto ay hindi lasing sa loob ng 5 taon kaya perpekto siyang magmaneho. Matino. Pagkatapos ay umalis ang pamilya at habang nasa biyahe, nakakita si Roberto ng isang random na piraso ng kawayan na itinapon niya sa bintana. Maya-maya ay huminto sila sa isang gasolinahan at pinainom ni Roberto si Camila ng juice kahit na wala daw siyang asukal dahil allergic siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo, ngunit binigay muna niya ang kanyang inhaler kay Roberto upang mapanatili itong ligtas. Di nagtagal, nalaman ni Sandra ang tungkol sa nangyari sa mga snaps kay Roberto, na tinawag siyang pabaya. Bumalik ang grupo sa kotse ngunit makalipas ang ilang minuto, nagkaroon ng asma si Camila. Atake. Bumaba sina Sandra at Roberto sa sasakyan para tingnan siya at aksidenteng nahulog si Roberto at natapakan ng inhaler ni Camila, agad itong sinira. Ang masaklap pa, nakalimutan ni Daniel na kunin ang extra. Nagpa siya ang pamilya na bumalik sa bahay para sa isa pang inhaler, at sa lalong madaling panahon pagkatapos sumakay sa kotse. May narinig silang pagsabog sa di kalayuan. Bumalik sila sa gasolinahan ngunit walang tao sa paligid, kaya allergy lang si Sandra. Gamot para kay Camila nang hindi nagbabayad. Nagpatuloy ang biyahe at nakita ulit ni Daniel ang road sign habang sinisigawan ni Sandra si Roberto. Pagkatapos ng ilang sandali sa pagmamaneho, nakahanap sila ng isa pang gasolinahan, bagaman sa tingin ni Roberto ay mukhang ito, eksaktong kapareho ng huli. Wala ring tao dito, kaya kailangan nilang magpatuloy. Maya-maya lang ay nakita nilang muli ang parehong karatula, kaya't itinigil nila ang sasakyan habang si Roberto ay nagmumura sa daan. Ay paulit-ulit lang, hindi na nagtitiwala si Daniel sa lalaki at sinubukang umalis, ngunit binuhat siya ni Robert at dinala. Bumalik siya sa sasakyan. Pinipilit ni Sandra na magpatuloy dahil desperado siyang tulungan si Camila, na nagsisimula na para maging asul. Patuloy lang silang dumadaan sa parehong karatula at gasolinahan, hindi banggitin ang orasan ng sasakyan. At ang relo ni Roberto ay nagpapakita ng huli na oras kahit na sumisikat pa ang araw. Sa kalaunan ay nahimatay si Camila at si Sandra ay patuloy na umiiyak at sumisigaw sa buong biyahe. Itinigil ni Roberto ang sasakyan at sinabihan ang iba ay maghintay habang siya ay naglalakad sa field sa kanan, umaasa sa ibang direksyon. Lumalala na si Camila at hindi makatiis si Sandra, kaya itinaboy niya ang kanyang mga anak habang hindi pinapansin ang mga babala ni Daniel. Sa tingin niya ay naipit siya sa isang bangungot at patuloy na sinasabi sa sarili na gumising na nang ihinto niya ang sasakyan para masira. Lumabas si Daniel kasama si Camila, at nananatili si Sandra. Pagpunta ng hindi napapansin wala na ang mga bata. Dala ang kanyang kapatid na babae sa kanyang mga bisig, si Daniel ay naglalakad pabalik sa karatula at nanunood. Dumaan si Sandra sa loop. Sa susunod na makita niya ang gasolinahan, pumasok siya sa loob at nagtatago upang umiyak sa kanyang kakulangan ng pag-asa.
Bumalik kay Daniel, nahiga siya sa lupa sa tabi ni Camila at sa kasamaang palad ay kailangang manood. Mamatay siya. Sa sandaling yun ay bumalik si Roberto mula sa field sa kaliwa, na nagpapatunay na ang bawat lugar ay sa loop. Ang oras ay nagsimulang lumipas at pagkatapos ng 35 taon, parehong lalaki ay natigil pa rin sa hagdan. Si Marco ay isang matandang lalaki na hindi makalakad at kailangang hilahin ang kanyang katawan sa mga hakbang. Ngunit si Oliver, nasa katanghaliang gulang at pinapanatili ang kanyang sarili na aktibo at malusog sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro mula sa kanyang bag, pakikinig sa kanyang music player, at paggawa ng araw-araw na ehersisyo. Sa ganitong paraan, nakagawa siya ng isang buong koleksyon ng mga bagay na pinapanatili niya sa hagdan. Kasama ang shower, gawa sa mga bote ng tubig. Tinutulungan siya ng nail clipper mula sa kanyang bag na gupitin ang kanyang buhok at bigete. Nagdarasal si Oliver kay Carlos Skeleton kapag oras na para mag-reset ang bag, at kung minsan siya. Isinama si Marco, na tinatakpan ang kanilang mga mukha ng mga paper bag habang nagsasaad ng isang gawa-gawang panalangin. Mayroon ding maraming nakasulat sa dingding na sumusubaybay sa mga araw at gumagana bilang isang tala-arawan. Para sa baliw na pag-iisip ng dalawa, si Marco ay nahuhumaling sa pag-alala ng mga bagay-bagay at palaging kinakalkula ang kanyang edad, ang edad ni Oliver, at maging ang kanyang mga anak na babae, na dapat ay ganap ng nasa hustong gulang na ngayon. Bago matulog, palaging inuulit ni Marco ang sariling pangalan para. Sa escalator ng hotel, sa wakas ay namatay ang matandang babae at may dumaan para kumuha ng hamster. Mula sa kanyang kamay, sa walang katapusang daan, 35 taon na rin ang lumipas para sa pamilya, at nakakakuha sila ng pagkain mula sa gasolinahan na nagre-restock din mismo. Si Roberto ay isang matandang nabubuhay na parang baboy sa sasakyan na nakaparada pa rin sa tabi ng karatula. Matanda na rin si Sandra at hindi na tumutugon, gayunpaman, regular pa ring nakaupo si Roberto. Siya sa kanyang kondongan upang gawin ng marumi. Samantala, isang adultong si Daniel ang nakatira sa bukid kasama ang kanyang hamster. Gamit ang mga bagay mula sa gasolinahan, nagtayo siya ng isang disenteng kampo at may sistemang ipinatupad, upang panatilihing komportable ang mga bagay para sa kaligtasan. Iniingatan din niya ang lahat ng mga guhit na ginawa niya sa mga nakaraang taon. Pagkatapos mangyari ang pag-reset, nakahanap siya ng hindi naputol na inhaler, na galit niyang itinapon. Sinusubukan niyang gawing abala ang sarili sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang Walkman, sa paglalakad para mananghalian, sa kalikasan, at paglalaro ng baraha kasama ang kanyang hamster. Isang hapon, nakita ni Roberto ang plushie ni Camila sa kalsada at iniwan ito malapit sa Daniel's kampo. Pagkatapos makita ito, hinanap ni Daniel si Roberto, na binanggit si Sandra at napansin niya yon. Hindi siya naaalala, gayunpaman, hindi ito nagulat sa kanya dahil wala ring naaalala si Sandra. Sigurado si Roberto na may importante siyang sasabihin kay Daniel, pero hindi niya maalala kung ano. Biglang sinabi ni Roberto na ganyan ang mga matatanda kasabay ni Marco, na nagsisimula sigaw ng 3 a.m. Si Oliver ay sumugod sa kanyang tabi at narinig ang epiphany ni Marco, sinabi niyang sa wakas ay naalala na niya. Ang dapat niyang sabihin, ibig sabihin ay malapit na siyang mamatay. Sa sandaling yun ay ibinunyag ni Marco na siya nga si Daniel at wala sa kanilang mga alaala. Totoo, dahil isa itong alternatibong bersyon ng kanilang totoong buhay. Siya ang nag-trigger ng loop noong pinatay niya si Carlos. Bumalik sa kalsada, sa wakas ay namatay si Sandra at inilibing siya ni Roberto sa tabi ni Camila. Pinapanood ni Daniel ang proseso at lumuluha habang iniisip ang mga alaala nila ng kanyang kapatid. Inihayag ni Roberto na huminto si Sandra sa pakikipag-usap mga 20 taon na ang nakalilipas nang iwan sila ni Daniel. Mamuhay ng mag-isa. Sa tingin niya, mabuti na lang namatay siya dahil sa wakas ay nakalaya na siya sa impyernong yun. Sa sandaling yun, pareho sina Roberto at Marco ay nagsimulang makaramdam ng isang kakilakilabot na sakit ng ulo na sanhi. Saglit silang nanginginig sa sakit bago ipahayag na nakikita nila ang lahat ng malinaw, ibig sabihin. Malapit na silang mamatay. Kinukumpirma nilang wala sa mga ito ang totoo at isa lamang itong alternatibong bersyon ng kanilang buhay. Nagdulot ng insidente sina Roberto at Marco na nag-trigger ng loop, kaya pinayuhan nila sina Daniel at Oliver. Hindi na gawin ng pareho o makakakuha lamang sila ng isa pang loop.
Pinapayuhan din nila ang mga ito na isulat ang kanilang mga pangalan upang hindi sila makalimutan. Pagkatapos ay inihayag ni Roberto ang kanyang tunay na pangalan bilang Rubin. Noong siya ay 10, napadpad siya sa balsang kawayan kasama ang isang kaklase at isang guro. Sa kasamaang palad nadulas ang guro at nasaktan ng isa pang batang lalaki sa proseso na naging sanhi ng insidente. Ang bata ay dumyugo sa loob ng 3 araw at namatay, kaya si Roberto at ang kanyang guro ay gumugol ng 35 taon na nag-iisa sa isang bolsa na hindi makakahanap ng lupa. Bago mamatay, binigyan ni Roberto at Marco sina Oliver at Daniel ng isang maliit na pulang diary na puno ng mga larawan at mga tala sa buhay. Nagpasya si Oliver na bumalik sa kanyang nakagawian, ngunit inilibing ni Daniel si Roberto kasama ng iba pa kanyang pamilya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kalsada at nakita niya ang isang kotse ng pulis na wala doon noon. Matapos matiyak na walang laman sa loob, bumalik siya sa kampo, kinuha ang kanyang hamster at kumukuha ng ilang bagay bago sunugin ang iba. Gayunpaman kapag bumalik siya sa kotse at hinawakan ito, nakalimutan niya ang lahat at ibinagsak ang hamster. Bago magmaneho palayo, gamit ang uniforme ng pulis na nakita niya sa kotse, narating ni Daniel ang lungsod, ginupit ang kanyang buhok, at nagsimula ng buhay bilang Detective Marco, na nag-trigger ng bagong loop sa pamamagitan ng pagpatay kay Carlos. Samantala, sinubukan ni Oliver na hindi pansinin ang pinto ng elevator na lumabas sa tabi ng hagdan. Pero unti-unti na siyang nawawala ng malay. He even considering self-deleting, pero hindi niya magawa. Nang hindi man lang nakakatulong ang pagdarasal, sa wakas ay sumakay na siya sa elevator at nakahanap ng uniforme para magsimula isang bagong buhay bilang si Carl, isang hotel bellhop. Sa lalong madaling panahon ang mag-asawa ay sumakay sa elevator at hindi mapigilan ang pagiging magaling. Nananatiling propesyonal si Oliver hanggang sa bumaba ang mag-asawa sa kanilang sahig, kung saan naglabas si Oliver. Isang bubuyog na tumutusok sa lalaking ikakasal at nagiging sanhi ng reaksyong alerty. Isang pagsabog ang maririnig sa malapit, na minarkahan ang simula ng isang bagong loop. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.